Yes, again, alright mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Abay, mukhang malapit-lapit na, oo, sukdulan na ata yung galit ni VP Sara Duterte dito nga po kay, kay Harry Roque. Biruin nyo, parang nagiging Trojan horse mga minamahal. Itong si former spokesperson Harry Roque. So kung iisa-isahin natin, kung matatandaan ninyo, 'di ba? Nung nandito pa sa bansang Pilipinas, itong si former President Duterte, tumawag si Digong kay Roque. At ang kesyo, ang sabi na anytime soon, abay baka hulihin daw siya ng mga militar. So instead na ang gawin ni Harry Roque ay lumipad ng Davao, tulungan si former President Duterte, ang ginawa niya nag-contempt. Ang ginawa niya, vinlag niya. Eh di ang lumabas tuloy, nagmumukhang mahina at nagmumukhang natatakot si former President Duterte. So ngayon, ang ginawa nilang panlinis itong si Salvador Panelo. Na kumbaga sinasabi ni Panelo na itong si Harry Roque ay gumagawa ng kwento. Dahil tinawagan ni Panelo itong si Digong at ang sabi ni Panelo, wala naman daw sinabi si former President Duterte na pupuntahan siya ng mga militar sa Davao. So, unang strike na din yon ni former spokesperson Harry Roque. Pangalawa mga minamahal, kung matatandaan din ninyo, abay, si Harry Roque ang nagpapagulo sa mga DDS. O, tingnan ninyo, magkaaway sila ni Kaufman, tapos itong si Roque. Biruin nyo, nangingialam ng kaso, itong si former presidential spokesperson Harry Roque sa kasong ginagalawan ni Kaufman. Kung kaya't si Kaufman at itong si Roque nagkaroon ng hidwaan. O, ngayon, sila yung nagsasalpukan. Kaya nga merong Team Hanilet, Team Duterte, Team Zimmerman, Team Bongo. So, magulo. Tapos ngayon, ito pangatlo, pinangatluhan pa ni Harry Roque. Dapat di na lang sana siya nagsalita. Umamin. Si Harry Roque, mga minamahal, kilala niya. Itong si Madriaga. So, meaning to say, yung sinasabi ni Madriaga sa kanyang affidavit, abay, totoo. So, si Roque nga talaga ang naging source, ang naging reason kung bakit kumanta itong si Madriaga. So, you know what mga minamahal, ito nga yung sinabi ko sa vlog ko na sobrang gifted natin kay Harry Roque. Sobrang gift siya sa mamamayang Pilipino dahil siya yung nagiging Trojan horse sa pamilya ng mga Duterte at nare-reveal yung kasamaan nila former President Duterte nang dahil din sa kanilang alaga na itong si Baklitang Hitad na si Roque. Kagaya nga ng post ni Ramon Tulfo, 'di ba? Kung matatandaan ninyo na si Roque ang naging dahilan kung bakit na-triggered itong si Madriaga na kumanta. Kasi ganito 'yon. Alam naman natin na kidnapper di umano itong si Madriaga at meron siyang pinakamalaking grupo ng kidnap for ransom. So ngayon, ang kinikidnap dito is yung mga Chinese Filipino. Tinotorture daw nila Madriaga. Ngayon, nagkataon na itong si Harry Roque, syempre alam naman natin na napapabalita noon na land grabber daw si Harry Roque sa Bataan Mariveles. So ngayon may mga kamag-anak kasi si Madriaga dyan sa Bataan. So, pinagtanggol niya yung kanyang mga kasamahan at kanyang mga kamag-anak. Resulta ng naging dahilan para pagtulong-tulungan ng mga Filipino-Chinese, itong si Madriaga. Humingi ng tulong si Madriaga dito kay VP Sara Duterte. Ngayon, ang sinabi ni Sara Duterte, ba't mo naman kinasuhan sa ombudsman si Madriaga? Ay, si Roque. Parang kinasuhan mo na din ang mga Duterte. So, parang iniwan sa ere itong si Madriaga. So, yan po yung naging reason kung bakit na-triggered itong si Madriaga. Eh, nung una, mapapansin natin yung kanilang mga movement, itong sila Sara Duterte, todo push through na ma-destabilize itong si PBBM nung September pa, 'di ba? Todo push na sila na matanggal si PBBM. Aba yun pala natunugan nila na itong si Madriaga ay kakanta. Kaya pala laging binibisita ni VP Sara Duterte si Madriaga doon nga po sa tawag dito sa kulungan sa Bikutan Taguig, 'di ba? Parang tinatransaksyon nila na kung pwede, huwag ka na lang makialam. Eh at risk na ang buhay ni Madriaga. So wala din siyang choice, 'di ba? Syempre yung politika sa Pilipinas hot and cold. Although kung iisipin natin na paano kung hindi kumanta itong si Madriaga, 'di ba? Paano kung sinuportahan ng mga Duterte si Madriaga, di hindi yan kakanta. Pero sabi ko nga sa inyo, God works at a mysterious ways.
So, si Roque, ang naging reason, 'di ba, kung bakit na-triggered itong si Madriaga. At ni-reveal niya yung pagdadala niya ng sangkatarbang pera na umabot ng 30 to 35 to 100 million, 'di ba? Kasi 'di ba naging intel itong si Madriaga. Talagang nagtatrabaho siya kay VP Sara Duterte. Although alam naman natin na itong si Madriaga ay close ni VP Sara dahil lagi niyang nakakasama nga sa mga online Zoom meeting before. Abay, hindi natin mawawari na syempre ang politika ay hot and cold talaga. So, buti na lang, 'di ba? Buti na lang inaway ni Roque itong si Madriaga na naging dahilan kung bakit na-triggered itong si Madriaga na kung saan ipinutakting niya, ikinanta niya na ang mga Duterte. Ang problema kasi dito kay Harry Roque, dapat sana nanahimik na lang siya sa issue. Hindi na lang siya sumagot, dapat nag-no comment na lang siya. Abay, pinanindigan niya pa talaga na totoo na kinasuhan nila itong si Madriaga, di lumalabas talaga na mayroong hidden issue itong dalawang to. O ngayon, na nagpuputaktihan yung dalawang to, ang naiipit tuloy, itong si Sara Duterte. Kaya nga, sabi ko nga, mga minamahal, baka hindi na makayanan ni Sara Duterte, abay, itong si Harry Roque, pabayaan niya na din. 'Di ba? Dahil nga dito sa issue na to. 'Di ba, mga minamahal, na sobrang daldal ni Harry Roque na hindi na namamalaya ni Roque na parang nilalaglag niya na ang mga Duterte. So kung nanahimik ka na lang sana, hindi mo na lang inamin, 'di ba, na totoong mahidwaan kayo ni Madriaga, di sana purely speculation lang yung ginagawa ni Madriaga ngayon. Kaso pinatunayan mo na totoo na kinasuhan mo, 'di ba? Pinatunayan mo na kidnappers itong si Madriaga. Di mas lalong matitriggered pa yung isa. Well, maganda din naman 'yon. Sige, i-trigger niyo pa para mas mabuko, ikanta pa kayo lalo, 'di ba? Yung mga transactions ninyo. Ang problema, yung cellphone ni Madriaga kailangan makuha, 'di ba? Kasi nandoon yung mga text, yung files, lahat-lahat kailangan makuha. 'Di ba? Kasi lalo na itong si Sara Duterte ay sobrang atat na. 'Di ba, mga minamahal, itong si Sara na mapabagsak si PBBM. So, habang tinatrabaho pa nila na pabagsakin si President Bongbong Marcos, ikanta mo na Madriaga lahat ng nalalaman mo kasi baka anytime soon ipategi ka na nila. Kasi 'di ba, madudumi mga Duterte. Parang pumasok ka sa isang sindikato na mahirap mo nang labasan. Ganon yung mangyayari diyan. Kaya nga si Mima Alicia nung iniimbitahan doon sa kabila na kunin ako 70,000 per month, hindi ako pumayag. Naku, sindikato. Ayoko magyari yun, mga minamahal. 'Di ba, na umabot tayo sa punto na tawag dito, umabot tayo sa punto na itong mga Duterte na to ay ma-under yung mga katulad nating mga sumusuporta sa gobyerno tapos magiging asset nila tayo para kalabanin ang pamahalaan. Hindi naman nababayaran ang prinsipyo ni Mima sa halagang 70,000 per month. Diba, mga minamahal? So anyway, nakakatawa mang isipin pero saan ba yung balitang yan na nakita ko talaga? Sobrang natatawa din ako doon sa ginawa niya ni Harry Roque. Mas lalo niyang tinriggered itong si Madriaga. Ang nangyari, di mas kumanta ng kumanta itong si Madriaga tungkol nga po dito sa kalokohan ng mga Duterte. May nag-comment pa nga, pinakamasayang regalo ng mga Pilipino si Harry Roque, dahil si Harry Roque ang spoiler sa lahat ng kasamaan ng mga Duterte. Diba, mga minamahal? Tsaka itong si Madriaga, literal na totoo yung kanyang affidavit kasi naka-notarize Ilang linggong sinulat yan ng kanyang sinulat niya, tapos dinotarize lang ng mga abogado. Sinulat niya talaga. Diba, kasi bawal naman yung kausap. Sinulat niya lang talaga, mga minamahal. So, literal na may notary, kompleto, at alam niya yung kanyang pinagsasabi, hindi katulad doon sa kabila, diba? Itong si Gutesa na hindi alam kung ano yung kanyang yung lumalabas sa kanyang bibig, basta mas alam pa nga at mas kabisado pa nga ni Marcoleta yung nilalaman ng affidavit kaysa dito kay Gutesa, 'di ba? So ito namang si Madriaga, yung kanyang sinasabi mula sa simula hanggang sa ngayon na siya ay controversial na, hindi nagbabago, paulit-ulit na yung kanyang statement na ganon. So meaning talagang totoo yung sinasabi ni Madriaga. Pero syempre, kailangan pa din natin dito ng ebidensya. Kaso yung ebidensya, nasa cellphone niya lahat. Ngayon yung cellphone niya, mga minamahal, ay hawak ng stasyon ba?
basta hawak ng gobyerno yung pulis ni Madariaga na anytime soon baka sirain or kunin ng mga Duterte. 'Di ba? So sana makuha yung cellphone niya para maipakita yung mga screenshot, yung tawag, yung conversation, lahat-lahat. Diba? So kayo ano yung masasabi nyo dito? Anyway, it's me again, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video.